guys! Welcome back! Isang buwan na ang nakalipas simula nung magpagawa ako ng ilong. Nagpa-hyconose thread lift ako. Isang buwan na ang ilong ko. Ayan siya. Feeling ko mas tumaas siya. Dinagdagan kasi to dinagdagan siya ng thread. Mamaya ikukwento ko sa inyo. Sa video po na to, pag-uusapan natin yung mga side effects. Isa sa mga napakaraming tanong yan, kung ano nga ba yung mga side effects nito. May maintenance ba? Kailan ba pwedeng magpadagdag? At kung ano-ano ba yung mga risk nito. Yung pinakahuling update ko guys, 2 weeks ago, nagkaroon ako ng pimple dito sa pinaka-tip. Kung maaalala nyo, kung napanood nyo yung video na yun, yung FAQs. Akala ko nung una normal lang yung pimple na yun. Dahil lang sa mga nakaraang araw ay hindi ako nakapag-skincare ng maayos. Yun yung inisip ko na dahilan kung bakit ako nagka-pimple. Kasi yung pimple niya, hindi siya mismo doon sa pinakabutas, sa taas siya. So, hindi ko naisip na baka thread yun na gustong lumabas or kung ano man. Wala ko naisip na kahit ano. Basta ang alam ko, pimple lang yun. Normal na pimple lang siya. Hanggang sa may nababasa na akong mga comments na baka raw ano yun, nire-reject ng body ko yung threads, baka raw infection or thread extrusion. Syempre, kinabahan ako. Hanggang sa comment si Doc Mel. Ayun, sabi niya ipacheck ko na daw kasi 2 weeks na dapat ata healed na kapag ganong katagal na. Tapos, meron pang isa na lagi kong kakomentan, si Ma'am Honey. Nung una, nagko-komentan lang kami dito sa video sa YouTube hanggang sa napunta na kami sa Messenger. Salamat po sa inyo. Nag-message na ako agad sa The Beauty Lounge. Tapos yun, kinuwento ko nga sa kanila kung ano yung nangyari. Nag-send din ako ng pictures. Tapos, inantay ko lang na mag-reply sila. Hanggang sa kinabukasan, yung pimple, natuyo siya. Tapos, natanggal yung pinakaibabaw. Pagtanggal ng pinaka parang langib or balat sa ibabaw, may nakita ako na kulay black. Ito siya. Yang black na yan, kapag hinahawak-hawakan siya, matigas, matulis. Tapos yun na, nag-umpisa na akong mag-research kung ano ba to, kung ano ba yung thread extrusion, ano ba yung itsura niya, kung meron din bang naka-experience ng ganun dito sa atin, sa Pilipinas, or kahit sa ibang bansa. Kasi ang gusto ko lang talaga, makakita ng picture para maikumpara ko. Pero grabe, wala akong makita. Nag-google na ako sa YouTube, sa Facebook. Tapos doon ako kinabahan. Naisip ko, ako lang ata yung nagkaganto. Baka ako lang. Kasi ang nakikita ko lang sa Google, mga thread migration, extrusion sa muka. Yung mga fillers na nilalagay dito. Yung una ko nakita dito siya, tapos yung isa dito. Wala akong makita sa ilong. Kaya alam mo yung kinabahan na ako na baka ako lang. Agad-agad, nagpunta kaming Bulacan. Kasi kilala ko yung sarili ko. Kumbaga hanggat hindi ko nasusolusyonan yun, isip ako ng isip, masistress ako ng masistress. Sabi ko kay Briley ka na, punta na tayo ng Bulacan. So yung pumunta kami, pagpasok pa lang sa shop, doon kami sa The Beauty Lounge, ay hindi, The Gluta Lounge, Baliwag. The Gluta Lounge Baliwag yung yung pangalan ng branch nila sa Baliwag kasi nung time na yun ginagawa pa rin yung sa sa Malolos. So doon kami nagpunta. Pasok namin, dun sa front desk kay ate, pinakita ko na agad, binaba ko yung face mask ko. Tapos alam na niya. Doon pa lang, medyo alam mo yung kumalma na ako. Tapos yun, nag-usap na kami, tinanong ko siya, ako lang ba yung nagkaganto? Meron din bang iba? Ganyan, normal ba to? Ganyan, ganyan. Tapos siya, parang sa kanya, normal na. Sabi niya, inassure niya agad ako na, wala yan ma, magiging okay yan na ayusin niya ni Miss Kate. So doon pa lang, parang nakahinga na ako ng maluwag. Kasi nung una naghahanap ako ng mga ganito rin yung nangyari sa kanila, ganyan, yung may mga sample ba, sample pictures ng gantong nangyari sa kanila, ng thread extrusion sa ilong, wala talaga akong makita. So, akala ko, parang 1 in a million ba to? Or 1 in 1,000? Ako pa ako yung maswerteng nagkaganto. Hindi naman pala. Kumbaga, normal naman, nangyayari siya talaga. Nilagyan ulit ako ng local anesthesia. Pagdating ni Miss Kate, tinurukan ulit ako ng anesthesia, pero konti lang. Mas masakit yung nauna. Tapos, ayun, hinila niya. Nung paghila niya, pinakita niya sa akin, para siyang goma na na transparent. Ganun na siya, di ba? Nung una, nung pinapasok-pasok pa lang, parang ang tigas-tigas. Nung lumabas, malambot na siya. Tapos, silagyan ulit ni Miss Kate ng 2 pang threads. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Parang mas tumaas siya. Sobrang bilis lang. Yung healing, mas mabilis din siya kumpara nung first time. Tapos, tinuruan niya ako mag-massage para daw humakab yung nandito, yung thread sa dulo. Di ba? Yung turo ko sa inyo nung una, press lang ng may pressure papataas. Ito, dapat, yan, sige, papaside ako. Pinch, dito, ayan. Hila, pataas, tapos pababang ganun. Pinch, hila, baba.
Parang igaganon mo siya, pinch, tapos hihilahin mo siya, tapos ibababa mo siyang ganon. Pinch, hila, baba. Side view, pinch, hila, baba. After ilang araw, ayun, message nila ako kung kamusta daw, kung okay daw ba, kung namumula pa ba. Sabi ko nagsarado na agad yung sugat, wala nang pamumula. Ito yung original na butas dun sa una, tapos para ako nagkaroon ng isa pang butas dito. Hindi siya sobrang itim, hindi rin yung parang peklat na peklat, napaka-light lang niya, hindi halata, lalo na yan kapag nag-powder ka, powder lang yan ha. Diba? Feeling ko tumaas talaga siya dahil dun sa dinagdag pa na dalawa. Pero parang ang nangyari, isa lang yung dinagdag kasi pinalitan lang yung tinanggal, 'di ba? Parang isa lang yung nadagdag. Pag nakaharap ako, malaki pa rin yung dito. Syempre, 'di ba? Nilagyan ka lang naman ng bridge. Pero pag nakatagilid, ayan, kitang-kita naman talaga yung bridge mo. Guys, ito, sobrang importante na pumili kayo ng pagpapagawaan na alam yun, mababalikan nyo. Hindi yung after yung magpagawa, pagka-uwi nyo, kanya-kanya na kayo. Pagkabayad nyo, kanya-kanya na kayo. Sobrang importante na kapag may problema, madali nyo silang message, madali nyo silang mapupuntahan. Sobrang thankful ako kay Miss Kate, tsaka yung staff nila doon, kasi alam nila yung ginagawa nila. Hindi yung makakabahan ka lalo kapag sinabi mo yung concern mo. Alam nila yung ginagawa nila, lalo na si Miss Kate. Ayun, bakit ba nagkakaroon ng thread extrusion? Bakit ba lumalabas yung mga threads sa ilong? Ilan sa mga dahilan na puwersa, alam mo yung nag-effort ka. Pangalawa, nagbuhat ka ng mabigat. Pangatlo, hindi sinunod yung bilin na aftercare. Pwede rin na hindi ininom yung gamot na binigay. Ilan sa mga dahilan, kaya kahit na kumbaga non-surgical to, hindi ka inoperahan, dapat magpahinga ka pa rin. Nung una, na-stress talaga ako, na sabi ko, bakit sa akin nangyari to? Ba't ako pa? Sinunod ko naman yung mga bilin, ganyan. Kasi may mga times na nagbabantay ako ng butika, 'di ba? Kunwari may bumili ng tubig, ng Absolute, ng Wilkins. Siguro 'yun yung dahilan. 'Di ba? Yung Wilkins 7 liters, Absolute 8 liters, syempre bubuhatin ko yung papunta sa counter para maiabot sa customer. 'Yun lang yung pinaka naisip ko na mali kong nagawa. Pero in a way, alam mo 'yun, parang okay lang sa akin. Kasi guys, nung nag-check ako ng mga message request doon sa Facebook ko, yung personal na Facebook ko, tsaka doon sa page. Grabe, ang dami nilang nagtatanong kung ano nga raw ba yung nangyari, ano na ang nangyari pagkatapos ng pimple, natuyo daw ba, ganyan. Kasi ganun din yung nangyari sa kanila. Meron namang iba na talagang nakalabas na yung thread, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Iba-ibang iba-ibang clinic, hindi ko na lang babanggitin. So, ang nangyari, nasagot ko yung mga tanong nila kasi na-experience ko din. Tsaka itong video na to, 'di ba? Kapag kami nagpa-hi ko tapos ganun yung na-experience nila, pag nag-search sila sa YouTube, ito yung makikita nilang video. Mas malilesen yung kaba nila, alam na nila yung gagawin nila. Kasi nung ako talaga, parang bakit wala? Bakit wala atang naka-experience ng ganito? Ako lang ata. Yun yung una kong yun yung una kong naisip nung hindi pa ako nagpupunta sa The Beauty Lounge. Dapat pala agad-agad, bumalik na ako para nasolusyonan na agad. Walang kahit konting pagsisisi na dumayo pa ako ng Bulacan para kay Miss Kate kasi talaga namang worth it. Tignan mo naman hanggang sa tapos na, hanggang sa dulo, makakausap mo pa rin siya. Mababalikan mo pa rin if ever na magka-problema. Ilang taon ba naman na siya nagagawa ng ganito? Hindi naman sisikat, hindi naman magiging trending nose of Bulacan yan kung hindi siya magaling. Kaya sa mga makaka-experience ng thread extrusion dyan, kung may lumalabas na thread na, ayan, alam nyo na ngayon yung dapat yung gawin, huwag kayong sobrang kabahan. Ito, marami ding nagtatanong, ano-ano nga daw ba yung side effects niya? Yung pinaka-side effects po nito, yung pamamaga, pamamasa, tapos yun nga, yung kirot, yung sakit. Yung sakit po, dito nyo siya mararamdaman sa ilong. Pwede rin dito, umaabot siya hanggang dito, pati dito sa part ng ulo na to. Parang itong buong to, ayan, affected siya. Sa mga rest naman, ayun, nabanggit ko na kanina yung thread extrusion. Infection, ayan, kapag may infection, papainumin po kayo ng antibiotics. Tapos pala, meron ding nag-message sa akin na hindi siya binigyan ng oral antibiotics, pamahid lang, rejection.
Rejection, guys, ito yung ayaw tanggapin ng katawan mo, yung foreign material or yung thread na pinasok sa ilong mo. Hindi lang to sa hyco-nose lift nangyayari, ha? Nangyayari to sa mismong retoke, sa mismong rhinoplasty. Recently, sumali ako sa grupo ng mga rhinoplasty support group, yan, sumali ako. Tapos nababasa ko doon na, yun, yung mga iba na nagkakaroon ng rejection, sobrang hinayang sila kasi hindi man lang nila na-enjoy daw yung ilong nila, tapos tinanggal na kasi nga, kumbaga, hindi tinatanggap ng katawan nila. Grabe, no? Sobrang nakakahinayang yun. Syempre, wala namang refund yun eh. Wala namang may gusto nun, hindi namang gusto ng doktor yun eh. Tapos may nabasa ako doon na kumbaga, isang magandang dulot ng pagpapa-hyco nose thread lift. Kasi, nagpa-hyco ka, hindi ni-reject ng katawan mo. Kumbaga, ito, katulad ko, tinanggap ng katawan ko. Kapag daw nagpa-retoke ako talaga, kapag nagpa-rhinoplasty ako, lesser din yung chance ng implant rejection. Sabi daw sa kanya ng doktor niya yun. So, yan, kung nagpa-hyco ka at gusto mo magpa-retoke, lesser yung chance na magkaroon ka ng rejection or ma-experience mo yung rejection. Ito guys, isang tip, kumbaga, real talk na tip po ito. Kasi yun yung napansin ko eh. Kapag po ang ilong nyo ay maliit, alam nyo yung maliit, manipis lang, maliit pero walang bridge, sobrang ganda ng result kapag ka nagpa-hyco kayo. Kapag naman katulad sa akin na medyo malaki yung alars, ayan, ganyan po yung magiging itsura. Tataas po siya, pero wag nyo pong i-expect na gaganon din. Nagaganyan itong gilid ng ilong nyo. Kumbaga, ganyan pa rin siya. Medyo tumaas lang. Ayan. Pero kapag po ang ilong nyo ay sobrang malaki, yung dito, yung parang malaki talaga siya, yung nakaganon dito. Pag po nagpa-hyco kayo, medyo feeling ko, baka ma-disappoint kayo. Kasi ang mangyayari doon, tataas yung bridge nyo. Pero yung dito, ganun pa rin. Kumbaga, may tendency na tumaas to, ganyan. Tapos yung dito nyo, ganyan pa din. Nakabuka pa rin siyang ganun. Kaya ang masasuggest ko po sa mga ganyan, malalaki yung ganto, alars katulad ko, o yung mas malaki pa, ipon na lang po tayo kung gusto natin na makita yung talagang drastic na change. Yung talagang gaganto yung ilong mo, mababawasan yung alars mo, ayan. Ayan yung natutunan ko dun sa pagsali sa mga rhinoplasty support group. Marami sa kanila doon na parang nagsisisi na sana hindi na lang sila nagpa-hyco kasi po kapag ka nagpa-hyco ka tapos magpapa-retoke ka, for revision na siya. Mas mahal. Yun, mas mahal siya. Kanina lang, kakatanong ko lang, para lang meron akong reference, nagtanong ako sa isang doktor na, alam mo yun, if ever magpa-retoke ako, dito ako sa doktor na to. Nagtanong ako sa kanila kanina, at ayan, tignan mo, nag-reply naman agad. Kano ba magpa-revision? Meron ka ako akong thread lift. Ang sabi naman nila, additional 10K to 20K. So, kunwari, yung pinaka-operation mo ay 40,000, magiging 50 to 60,000. Kung virgin nose ka, 40,000. Kung hindi, ayan, magiging 50 to 60,000. Kaya naintindihan ko na yung ibang comments doon sa mga nakaraang hyco ko na sana daw nag-ipon na lang ako, ganyan. Pero kasi, wala naman sa isip ko yun. Kumbaga, kung hindi ako nagpa nose thread lift, hindi ko naman makikita na okay pala, maganda pala kapag nagka-bridge ako dito. Mas maganda siguro kung magiging ganto pa, 'di ba? Mas gaganda pa. Kumbaga, kung hindi ako nagpa-hyco, hindi magkakaroon, hindi ma-open yung opportunity ng pagpaparhino. So, ako, wala kong kahit na anong pinagsisihan. Sa ngayon, okay naman po ako sa ilong ko. Kahit sinasabi ng iba na parang wala naman nangyari, malaki pa din. Ayun, ano pa ba? Kailan pwede magpadagdag? Ayun, ako, dinagdagan yung sa akin dahil nga may lumabas na thread. Ano pa lang yun, 2 weeks mahigit. Kasi nga, may lumabas na thread. Pero ang sabi ni Miss Kate, 6 months pataas, kung gusto ko na siyang padagdagan, pwede naman. Ayun, mukhang ang dami ko na nakwento, ang dami ko nang nakuda, pero kung meron pa po kayong tanong sa isip nyo, i-comment nyo lang yan sa baba. Re-replyan po namin yan. Meron pa rin ako nararamdaman dito Parang hindi pa siya yung magaling na. Yan, may nararamdaman pa ako dito na matigas. Update ko kayo kapag alam mo yung fully healed na. Ito pa, last na, may tanong pala, paano daw kapag nasagi o nabunggo, mag-iiba ba? Hindi po, kasi meron ako nakasabay doon. Magpapadagdag din ata siya ng threads. E di sabi niya, anong nangyari? Sabi ko, ito kasi yung nangyari sa akin, ganun eh. Tapos pinakita niya sa akin yung ilong niya. Tapos, guys, ganun niya yung ilong niya, ginagalaw-galaw niyang ganun. So, parang sabi ko, ay,
ganun pala kapag ka medyo matagal na. Ganun pala kapag ka okay na, kapag ka fully healed ka na, pwede na siyang galaw-galawin. Kasi hindi ko rin ma-replyan yung ibang comments kasi hindi ko pa nga alam. So, yun. Kapag po fully healed na siya, pwede naman siyang mabangga, pwede naman siyang maggalaw-galaw na ganyan. Pero syempre, iba pa rin kapag kaiingatan mo. So, for today, salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, i-subscribe din na po kami, Team Castle Vlogs. Sa ulitin, bye! One day you'll settle